Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpoy ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong mabubuting gawa. At babasahin ko po sa inyo ang mga talata sa aklat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 2, talatang 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga hinianda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Efeso Kabanatang 2, talatang 8 hanggang 10. Sa panahon na katulad nito, ang lubhang pagbaba ng kabuhayan na naramdaman ng maraming tao sa buong mundo, ito ay isang mabuting pagkakataon para sa mga tunay na mga anak ng Diyos upang gawin ang isang dahilan ng pagkalikha at pagkaligtas sa atin. Ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ayon sa makakayanan natin. Kung paanong ang mga ginagawang sasakyang pandagat, panghimpapawid, pangkalawakan, panglupa ay ginagamit upang makarating ang mga taong sumasakay ng mga ito sa kanilang mga pinatutunguhan, ay gayon din ang mga nagsasabing mananampalataya kay Jesucristo ng anak ng Diyos ay ginawa o nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga hinihanda niya ng una upang nilang lakaran. Sa ngayon sa ating mga talata, tayo naligtas lamang sa biyaya ng Diyos. At ito'y sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo ng anak ng Diyos. Ito'y kaloob lamang sa atin ng Diyos upang walang tao makapagmamapuri sa kanyang sarili. Subalit sa talatang 10, sinasabing tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga hinihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Gayun din ang sinasabi sa sulat ni Tito, Kabanatang 2, talatang 13 hanggang 14 na hintayin niya o mapalad ng pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang kanyang maging sariling pag-aari. Ang pananampalataya at ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay hindi dapat malito ang tao kung ang pinag-uusapan ay ang kaligtasan, sapagkat napakalinaw ng salita ng Diyos na ito ay sa biyaya lamang ng Diyos, kung kaya't ito'y tinatawag na kaloob o regalo lamang ng Diyos sa atin. Dahil si Kristo lamang ang gumawa at tumubos ng kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya lamang ang naging daan ng ating kaligtasan. Ngunit, pagkatapos nating maligtas, sinasabing tayo nilalang na panibago ng Diyos para naman sa mabubuting gawa upang siya nating lakaran o ipamuhay para sa kalwalatian ng Diyos at magsilbing patotoo para sa atin na tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos. Ang sabi sa Mateo Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 16 ay ganito: Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang lwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Gayun din ang sinasabi ni Apostol Pablo na kayo'y magkaroon ng pintimang ugali sa gitna ng mga yentil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita
ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. 1 Pedro Kabanatang 2, talatang 1 Pedro Kabanatang 2, talatang 12. Ako'y nagtataka at lubang nalulungkot sa mga tao na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Ngunit napakalayo, napakatigas, napakamanhid, napakakuripot, at napaka-insensitibo naman ng kanilang mga damdamin o kalooban pagdating sa paggawa ng mabuti o pagtulong para sa kapwa, mananampalataya at sa mga ibang tao. Alalahanin natin ang sinabi ni Santiago na kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay humad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyahon kayong payapa, kayo'y mga pakainit at mga pakabusog, at gayunmay hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. O sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang iwalay sa mga gawa, at ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Santiago Kabanatang 2, talatang 15 hanggang 20. Sa makatuwid, bagamat ang mga mabubuting gawa ay hindi makapagliligtas sa atin, gayunmay ang mga ito ang nagpapatibay, nagpapatotoo, nagbibigay bunga ng kalwalhatian ng Diyos at kapakinabangan sa mga kapwa-tao. Sa Galasya, Kabanatang 6, talatang 9 at 10, ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito, at huwag kayo makapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mag-imagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay katulad lamang ng isang relasyon sa ating mga magulang, mga anak, mga kapatid, kamag-anakan, kaibigan, kapitbahay, o mga kababayan, na samantalang ang mga ito ay nabubuhay pa, samantalahin natin ang mga pagkakataong makagawa ng mabuti sa kanila. Hindi kung sila'y mga patay na at saka natin iniiyakan at sinisikap na pagpapakitaan ng mabuti, ngunit ito'y wala ng silbi o kabutihan o kabuluhan sapagkat hindi na nila kailanman mararamdaman. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga mahal naming kababayang Pilipino, ang mga hindi mananampalataya ay hindi angkop sa paggawa ng mabuti, sapagkat sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palabas ay mga malulupit at mga masasakim, masuwain, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Tito Kabanatang 1, talatang 16. Ang ibig sabihin, hindi kailanman nais ng Diyos na gamitin ang salapi ng mga hindi mananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ikatlong sulat ni Apostol Juan, talatang 7. Sapagkat dahil sa kanyang pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuwang anuman sa mga hentil. Tatapos ang mga tunay na mananampalataya ay dapat magkaroon ng tamang pag-iisip patungkol sa paggawa ng mabuti, masikap, masunurin, masaya, matapat, masigasig, at maging maingat na papanatiliin ang mabuting gawa. Ang mga bagay nito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao at magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. Sulat ni Pablo kay Tito. Ang tanong ngayon sa mga nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos dahil kay Kristo, kayo ba ay nakagagawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, lalo na sa mga mahihirap na mga anak ng Diyos, at maging sa iyong kapwa na hindi naman ninyo kaano-ano?
Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumakasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 58. Pagpalain ka ng Diyos at tayo manalangin. Banal naming Diyos na nasa langit, salamat po sa aming Panginoon Hesus na sa Kanya ay meron po kami ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang ginawang pagtubos sa aming mga kasalanan. At ngayon, tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na makagawa ng mabuti sa aming mga kapatid kay Kristo at sa mga tao. Alang-alang sa inyong kalulatian na magiging pakinabang din sa mga tao at maging patotoo ng aming pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. Sa Kanya pong pangalan. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.